Paano nga ba namin napagkasya yung 2 days and 1 night namin visiting Awasan Falls and Vigan City? Let's go! Hi! On the way! 8 p.m. pala nung tumulak kami from Malolos, Bulacan going to Ilocos Sur. So, ito yung magiging biyahe namin. And, nag-joiners pala kami sa Awasan Falls, sa Lakbay Adventure. And yes po, Lakbay Adventures accepts us kahit na meron kaming own car kasi sa Taguig din talaga kami magmi-meet up. Ngayon, kung magkano yung price, i-message na lang din sila. Kapag nakita mo na yung tulay na to, that means nasa La Union ka na. So, yung unang bayan ng La Union na dadaanan natin is yung Rosario. Tapos, going to Ilocos Sur. 1 hour na lang! Palit na tayo, driving! Dito, nag-take over na ako ng pagdadrive kasi kailangan niyang mag-gain ng strength dahil nga aakyat nga kami ng Awasan Falls. Tapos, I think around 3 mahigit, nakarating na kami dun sa aming pinaka-meetup place which is yung Rangtay Eatery. So, bakit nga ba nagdala kami ng own car? Kasi po ay mag-Vigan City kami after ng Awasan Falls namin. Ito yung mga monster jeep papunta doon sa starting point kung saan kayo mag-uumpisang mag-trekking. As a manual driver, sobrang humanga ako sa mga monster jeeps dito. Kasi grabe yung mga paahon and nakakahilo din. Kaya kung mahihiluhin ka, I suggest na magbaon ka ng something with you. Sabi ko nga sa partner ko, yung monster dito, hindi talaga yung jeep eh. Yung mga driver talaga. Kasi kahit anong lakas at ganda ng makina mo, kung hindi ka monster mag-drive at kung hindi ka magaling mag-drive, hindi ko maisasuggest talaga na mag-DIY papunta doon sa starting point ng Awasan Falls. Talagang kailangan yung sumakay ng monster jeep. With regards naman po sa parking near Rangtay Eatery, yung mag-aayos po ng parking nyo doon is yung mga coordinators going to Awasan Falls. Bago mag-start, konting briefing muna tayo. Morning po! Darren, ang inyong araw, and I'd like to acknowledge you in the Awasan Falls, the most tallest post here in the Region 1, the municipality. English pa yung discussion ng tour guide namin dito at ang galing-galing niya palang mag-video at mag-photo. So, I suggest magpa-picture kayo sa inyong mga tour guide. And kung mag-shoes po pala kayo, meron pong mga river crossing. So, kung malakas ang loob mo, well, yes, you can go ahead and wear your shoes. Pero kung hindi naman at takot kang madumihan ng shoes mo, then wag na. Kasi madaming ganyang part papunta ang Awasan Falls. Tapos, in regards naman sa mga akyatin, sa papunta, 2 lang yung akyatin. Pero sa pagbalik, dun na medyo mabagal kasi puro na siya paakyat. And dito, ayan, nakikita na namin yung Awasan Falls. And in all fairness, sobrang ganda niya. Para kang naliligo sa ulan kahit malayo ka sa Awasan Falls kasi grabe yung bagsak ng water dahil sa sobrang taas ng falls. So, para ka na ding naliligo ng ulan, pero ambon lang siya. Pero mababasa ka, tapos sobrang hangin. And sobrang nakaka-amaze talaga yung mga bagay sa mundo, yung mga places sa mundo na ginawa ni Lord. Ito na yung famous kung saan madaming nagdo-drone shot. And I tell you, mahaba po ang pila lalo kapag weekends ka pumunta. Ito yung closer look ng Awasan Falls. Sobrang refreshing and nakaka-amaze talaga. After Awasan Falls, Vigan City na tayo. Almost 2 p.m. na ata kami natapos. Kilometers. Wala nang ligo-ligo. Diretso na to. Yes, totoo po yun. Hindi na po kami nagbanlaw going to Vigan City kasi 2 p.m. yung check-in namin sa aming hotel. And 2 hours mahigit din, depende sa bilis mo, yung papuntang Vigan City. Tapos ang ganda ng mga dadaanan dito. As in, kung closer look yung papuntang Dingalan City, eto, mas closer yung bundok sa'yo. Tapos, ayan, around almost 5 p.m., nakarating na ata kami ng Vigan City. Tapos, dito pala kami sa Ivy Dayan Inn, naka-check-in. At yung in-avail namin dito is yung 700 pesos lang.
Hindi na kami nagmamahal na hotel or transient kapag pasyal yung habol namin sa isang place. And sobrang lakas ng ulan sa Vegan kapag hapon, kaya the following day na kami nakapag-tour. Tapos eto na yung second day namin. Inuna namin yung Bell Tower kasi gustong-gusto kong balikan to. Last 2019 nung napunta ako dito, nakaakyat pa kami dun sa taas. And as you can see now, hindi na pwede kasi nasira siya ng earthquake last 2022. And ayan, pumunta na kami after nun sa Calle Crisologo. Nakakita pa ako dito ng mga nagsusumba. And yung damit ko mukhang pansumba. So sabi ko, sige, magsumba din ako. Since mahaba-haba yung naging tulog namin after Awasan Falls kasi talagang nakakapagod yung pag-akyat ng Awasan Falls. So ito, around 5 to 6 a.m., nag-start na kaming mamasyal. Kaya nga sabi ko, sa Bantay Tower or Bell Tower kami nauna and then Calle Crisologo. Ito na yung sikat na place sa Vegan wherein ang sarap-sarap talagang maglakad dito sa Calle Crisologo. Ang dami mong makikita. And dito, papunta na kami ng Hotel Luna kasi dito kami magbe-breakfast. Kasi sabi nila, hindi daw kompleto yung trip mo kung hindi ka makakapasyal ng Hotel Luna. So, itatry namin kung talaga bang worth it yung mga pagkain nila dito. When it comes to their rates, 850 pesos kapag magbo-buffet ka, pero kung hindi naman plated lang, 550 each. So yung inabil namin, yung 550 each lang, may kasama na siyang 2 plates, pinag-setup na nila kami, may mga tea, and then mga breads. After nun, namasyal din kami sa kanilang museum located at the second floor. Ayan pala yung mga setup nila during buffet breakfast. So, kung ako yung tatanungin mo, wala namang masyadong difference or wala namang masyadong kakaiba sa kanilang pagkain aside sa nasa Hotel Luna ka. Pero kung gusto nyo ding itry yung Commodore place na to sa Hotel Luna, well, yes, you can go ahead and visit. Pero masarap yung soup nila in all fairness. Tapos dahil nasa vegan tayo, vegan langganisa yung tinry ko. And then here, papunta na kami dito ng kanilang museum. And yung nakakatch ng attention ko sa museum nila is yung mga piece ni Sir Benedicto. Kasi naisip ko, ano kaya yung iniisip niya while painting those pieces? Wala lang, napaisip lang talaga ako. But then, thank you so much, Hotel Luna. And sana makabalik kami soon, trying your buffet. Tapos, after that, nagpunta lang kami sa 7-Eleven. Tapos, yung mga structure talaga ng mga place nila dito sa Vegan, ang gaganda. Sobrang natuwa ako kahit sa 7-Eleven. Tapos, balik ulit kami ng Ivy Dayan to change clothes at para makapag-checkout na din kasi tuloy-tuloy pa din yung pamamasyal namin. And ayan, nagpunta kami ng RG Pottery. And dito kasi, di ba, pag nasa vegan ka, dapat matry mo din yung pagpapottery. So, pagpasok namin dito, wala naman siyang entrance actually, donation lang. And then, makakapag-try ka ng mag-pottery dito. So, yung dinonate namin, I think 100 pesos lang. Tapos, kapag gusto mong i-uwi yung mga ginawa mo, yun na yung time na magbabayad ka ng 150 pesos para dun sa mga iuuwi mong jar. And ang kailangan lang talaga pag nag-visit ka ng vegan is yung masipag ka. Kasi kagaya sa Bell Tower, wala naman din siyang entrance, kailangan mo lang ding mag-donate. Tapos ito na pala yung iuwi ko. Sinulatan ko siya ng vegan so that it will remind me na talagang nakapag-try ako ng pottery dito sa vegan. Next stop namin ay Baluarte na. So, papunta kami dito sa may Kawayan. Ayan, pag nakita nyo yun, malapit na kayo niyan sa Baluarte. General admission is 100 pesos lang talaga. Pero meron silang mga package. And I suggest na piliin nyo yung package B with shuttle, which is 300 pesos. Kasi meron kayong mga pupuntahan na wala dun sa package A at wala dun sa isang package B na 150 pesos lang. After sa registration, tatatakan na nila yung kanyang mga kamay kung anong package yung inavail nyo. And dito sa pinaka main station, dyan kayo maghihintay ng inyong shuttle. Ang dami pala ditong mga deer na pakalat-kalat. Magdala kayo ng biscuit, yung parang butter coconut biscuit kung gusto nyong magpakain ng mga deer. Kasi kung dito, bibili nyo sila for 20 pesos. Tapos, I think, 6 yung butter coconut na laman yung biscuit.
Mostly ng mga deer is alam na nila kapag sila ipapakainin. And sometimes nagiging aggressive sila. Kaya dapat maging cautious and aware ka din kapag, ayan, tingnan mo, hinahaba niya yung partner ko dyan. Kahit yung papel, kinain niya na. After magpakain, bumalik na kami dito kasi tatawagin na yung number namin so that we can ride the shuttle. Sa package B na inavail namin na 300 pesos each, merong 4 station, which is yung unang station yung pagawaan ng gold bars dati. And then, kada station pala, magpapalit-palit kayo ng shuttle. So, depende sa bilis nyo yung station na pupuntahan nyo. Second station, yung Safari Gallery, wherein dyan mo makikita yung mga preserve na mga deer, panda ba yun? Basta yan, yung mga ganyan. So, ito okay din mag-picture dito. Tapos, meron din dyang snake na pwede kang magpa-picture. Tapos, after nun, dadaanan nyo na yung mga antelope. Tsaka yan, yung mga zebra. And I think dito, sabi ng tour guide, meron dating giraffe, which is 27, namatay sila lahat. Hindi namin alam kung ano yung reason. Pero possible baka hindi kinaya yung climate na meron tayo sa Pinas. Tapos, ayan, yung third station is yung big cats, wherein madaming tiger. Kaso nakakulong sila, tsaka at that time, naka-lunch yung nagbabantay, so hindi din kami nakalapit. And yung pagpa-picture pala sa kanila, meron ding bayad, I think 100 to 150 pesos each. Tapos, ito na yung mga antelopes. Dinaanan lang sila after ng third station. Tapos, sa third station, hihinto ka din kasi magpapakain ka ng mga deer. Tapos, sabi ko, bakit dun sa main station, biscuit yung pinapakain? Tapos, dito, damo lang. Anyways, okay na okay din magpa-picture at saka mag-video dyan. So, ayan, as you can see, talagang lumalapit sila kasi alam nila na yung mga shuttle, merong dalang food for them. Ayan, dyan, nagbabagabay na sila. Pero hindi naman sila malungkot kasi alam nila na meron pang next shuttle na magpapakain din sa kanila. And then, yung last station natin, which is yung crocodile station, tsaka mga snake. Dito, pag naglakad-lakad ka, as in, makikita mo yung ganyan yung crocodile na parang nag-aabang lang sila ng makakain or something. Tapos, tinignan din pala namin kasi ang dami ditong iba't ibang klase ng snake. Tapos na yan, nakakulong sila, merong malaki, may maliit. Tapos meron din ditong mga iguana, and then may lizard, tapos meron ding mga turtle. Sobrang ganda din itong fourth station. Maaaliw ka din kasi ang daming mga snakes, saka iguana, and then turtles. Diyan, mag-picture kayo, okay mag-picture dyan. Maganda siya actually. Sabi ko nga, ang daming crocodile dito, pero mas madami pa din crocodile sa government. Charis! Joke lang po. Tapos, ayan, may mga nagpapakain dito. Tapos, as you can see, pag magpapakain ka, lahat sila naglalapitan. Tapos, tatalunin talaga nila yung food na yan. Kaya yun. Kapag pala magpapakain ka ng crocodile, I think 4 pieces ng chicken is 100 pesos. Tapos, ito na yung last stop, dito na sa pinaka-baluarte wherein you can take pictures. So, iyon, yung experience sa baluarte, from 2019 na nag-visit ako, okay na okay pa din. And then, ito na, yung pinaka-last namin is yung empanada. Dito kami sa Casa Hardin Empanada, which is sabi nga nila, hindi din kompleto ang vegan mo kung hindi mo itatry yung kanilang empanada. And so far, ito yung isa sa mga empanada na nagustuhan ko talaga dito sa vegan. So, pwede mo din tong ilagay sa iyong itinerary. After eating empanada, tumulak na ulit kami pa Malolos. As you can see, almost 9 hours yung biyahe, wala pang traffic yan. But it's all worth it. Thank you!